Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Alan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Ulila na ako may tuturing itong si Alan noong kabataan. Nasawi ang mga magulang noong nagkaroon ng engkwentro ang dalawang albularyo. Dahil sa maling desisyon, sila ang tinamaan ng orasyon ng kamatayan. Ang pangyayaring ito ang nag-udyok upang pasukin ang mundo ng lihim na karunungan sa gabay ng isa pang albularyo na nakilala sa kabundukan, si Tatang Arturo. 10 taong gulang si Alan noong araw na lumapit sa nasabing albularyo. Wala namang katanungan ang matanda. Maluwag siyang tinanggap sa tahanan. Pinalaki, binihisan, tinuruan at ginabayan. Sa paglipas ng mga taon, natutunan nito ang mga nararapat at sa pagsapit ng tamang oras, nagamit ito sa pagligtas ng buhay. Kadalasan sa pinoproblema ng lugar ay ang mga orasyon na basta na lamang sumasabay sa hangin, tumatama sa tao at nagiging dahilan ng kanilang kamatayan. Alan, mabuti naman at nandito ka na. Gusto kong tulungan mo ko sa pagsasagawa ng orasyong pananggalang. Umaarangkada na naman ang kalokohan ng mga albularyo. Hindi ko rin sila maintindihan. Sa halip na tumulong sa kapwa nila, sila pa ang naghahatid ng peligro. Bilisan mo ang pagkilos dahil marami-rami na ang napipinsala. Wika ni Tatang Arturo. Na mga sandaling yun, kararating pa lamang ni Alan mula sa panggagamot sa kabilang bayan. Maagang nagpunta sa kanilang tahanan ang asawa ng pasyente para humingi ng tulong sa kanila. Natagalan din dahil meron pang tinulungan sa kalagitnaan ng daan. May nakasalubong na naghahanap ng manggagamot. Pareho namang nailigtas sa awa ng Diyos. Tatang, sa tingin niyo po ba tatagal pa yung ganitong sitwasyon? Parang sa paglipas ng mga araw, mas dumarami pa yung natatamaan ng orasyon ng kamatayan eh. Mabuti sana kung aabuti ng ilang araw. Kaso nga lang, ilang oras lang babawian ng buhay yung tao kung hindi maaagapan. Sa kabilang bayan, 2 po yung naisalba ko. Isang nagdadalang tao at isang ginang. Tatang, hanapin na kaya natin yung albularyong may pakana nito at siya yung tugisin natin. Gano'n naman po yun, hindi ba? Ang pinakaugat ang dapat nating puksain. Wika ni Alan. Kasalukuyan silang naghahanda ng mga kagamitan sa gagawing ritual. Susubukan nila ngayong bigyan ng proteksyon ng buong lugar. Yung maaabot ng orasyon para kahit papano, marami ang maisalba laban sa banta ng kapahamakan. Sinubukan ko na, Alan. Noong mga nakaraang araw, pati kahapon, nilibot ko ang buong bayan. Nagtanong-tanong, naghahanap, pero masyadong malinis kumilos ang animal na albularyong yon. Wala man lamang kahit kaunting bakas na iniwan. Tinanong ko na rin kung may nakakita ba sa magkapatid na Jinggoy at Pilo. Kaso wala rin eh. Saan kaya nagtatago ang dalawang yon? Tugon ni Tatang Arturo. Ang magkapatid na Jinggoy at Pilo, ang mga albularyong nagsagawa ng orasyon ng kamatayan noong araw na tumapos sa buhay ng mga magulang ni Alan. Parehong-pareho ang hagupit na naranasan noon maging sa ngayon. Kaya walang ibang naisip na salarin
kundi ang mga ito lamang. Bagaman hindi sigurado, ang samyo sa hangin ang nagsasabi nito. Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa nila sa nanay at tatay ko. Tapos ito na naman sila ngayon. Muli naghahasik ng kadiliman. Makita ko lang talaga yung dalawang yan. Sisiguraduhin kong dediretso sila sa impyerno. Daig pa nila yung demonyo eh. Wika ni Alan. Mababakas sa boses nito ang galit. Tinapik sa balikat ni Tatang Arturo ang binata upang pakalmahin. Alan, alam kong dati mo pa gustong gumanti sa mga yon. Hayaan mo, balang araw mangyayari yan. Kahit ako, hindi makapaghintay na makaharap yung magkapatid na albularyong yon. Sa hidwaan nila marami nang nadadamay. Pati ang mag-ina ko noong araw. Hindi bale na. Mag-orasyon na tayo para mapigilan ang muling paghagupit ng banta nila. Wika ni Tatang Arturo. Matapos mailagay sa tamang pwesto ang mga kagamitan, gumuhit ng iilang simbolo si Tatang Arturo sa lupa, gamit ang abo mula sa sinunog na kasangkapan. Naupo na rin sa tabi si Alan at sinimulan ang unang bahagi ng ritual. Sa paglipas ng ilang sandali, madarama na ang puwersang dulot ng orasyong pananggalang. Unti-unti itong humalo sa hampas ng hangin at pinipigilan ang paparating na banta ng kalaban. Pinagtibay nilang mabuti upang walang makalusot na orasyon sa kabilang panig. Hindi nagtagal. Natapos din ang ritual. Kaya lang may ibang nararamdaman si Tatang Arturo. Otang, bakit po? May nakikita po ba kayo? Maupo ka po muna para hindi kayo matumba. Wika ni Alan. Kagad inalalaya ng binata ang matanda. Isa sa mga kakayahan nito ay makita sa isipan ang banta sa paligid. Hindi man sobrang linaw, ngunit may naaaninag itong mga figura. Alan, may paparating. Isang figura ng tao at kadiliman ang nakikita ko. Maghanda ka. Pakiramdam ko ay may lulusob mamayang gabi dito sa tahanan natin o baka sa ibang panig ng lugar. Kaya manatili kang alerto para makasaklolo kagad kung kinakailangan. Pahingi nga muna ng tubig. Natutuyo ang aking lalamunan. Wika ni Tatang Arturo. Sa tuwing may makikita ang matanda, isa sa epekto nito ang panghihina ng katawan at pagkauhaw. Minsan naman ay lalagnatin at mawawala ng boses. Depende kung gaano kalakas ang banta na paparating. Tatang, magpahinga na lang po muna kayo. Sapat na yun nagawa nating pananggalang para protektahan yung lugar sa loob ng ilang araw. Sigurado naman, kahit papano maiiwasan yung masamang mangyayari. Wika ni Alan. Huwag kang magpapakampante, iho. Malakas ang puwersa ng kalaban. Hindi lang isang presensya ang nararamdaman ko. Kung tama ako ng pagbilang, apat sila. Sana lang makayanan nating labanan. Wala rin namang ibang maaasahan sa lugar na ito kundi tayo lang. Tugon ni Tatang Arturo. Napabuntong hininga si Alan. Isa sa pinoproblema ay ang walang ibang malapitan. Sa nakalipas na mga taon, tanging sila lamang ni Tatang Arturo ang lumalaban sa iba't ibang banta ng panganib. Kabilang na ang pagsalakay ng mga aswang, hagupit ng mambabarang sa mga pasyenteng nagpapagamot, at ang pinakamalalang orasyon ng kamatayan
ng hindi pa kilalang kalaban. Alam mo, Tatang, kung meron lang sanang ibang albularyo sa lugar, madali tayong makakakilos eh. Kung hindi lang kinain ng kademonyuhan yung katauhan na magkapatid na albularyo dati, hindi sana aabot sa ganito yung sitwasyon. Wika ni Alan. Alan, huwag kang mag-alala. Ituring mo itong pagsubok sa atin. Magpakatatag ka lang. Mag-focus. Magiging madali din na ang labanan. Wika ni Tatang Arturo. Napatango na lamang si Alan pagkatapos. Inayos ang higaan na matanda para makapagpahinga na ito. Nang mga sumunod na sandali, ang pasyente naman ang inasikaso. Aligaga si Alan dahil hindi matigil sa pag-iyak ang bata. Namamaga ang kanang braso nito. Namumutla na rin at hirap idilat ang mga mata. Nang hindi makayanan ng ilang gamutan, ginising na niya si Tatang Arturo. Aba, kagat ito ng aswang. Malala ang suga. Ilang oras na ang nakalipas magmula ng makagat. Dinala niyo sana ng mas maaga para maagapan at hindi na lumala. Hindi bale, makakaya pa itong lunasan. Sandali, Alan. Ilabas mo muna ang ina para dire-diretso ang paggamot ko at walang abala. Utos ni Tatang Arturo. Sumunod naman si Alan. Pagkatapos ay kinuha ang mga kagamitan na inutos na matanda. Mula sa kahon, nilabas na manggagamot ang isang maliit na bagay. Kagad nagsambit ng mga dasal. Gumawa na rin ng orasyon sa tubig at sa bagay na hawak. Habang tumatagal, napansin ni Alan ang kakaibang bisa. Kasabay nito ang paggaan ng pakiramdam ng bata. Tumahan ito at nakatulog. Nagpatuloy ang gamutan. Habang nagsasagawa ng mahabang ritual si Tatang Arturo, tahimik lamang nagmamasid si Alan. Tinipon nito ang mga katanungang sumagi sa isipan. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang panggagamot. Itong bote ng tubig, ipainom mo sa bata sa loob ng 3 araw. Kung sakaling iindahin pa nito ang sugat, bumalik kayo rito at itutuloy natin ang panggagamot. Kung magiging maayos naman ang pakiramdam niya, wag na. Pakiusap ko lamang din. Huwag mong pababayaan ang paslit. Tignan mo, masyado pang walang muwang para magdusa ng ganyan. Mabuti at naagapang kaagad. Paano kung hindi? O siya, lumakad na kayo. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Wika ni Tatang Arturo sa ina ng bata. Karga-karga nito ang paslit na mga sandaling yon. Kahit kailan talaga may magulang na pasaway no? Isa lang ang anak niyon pero hindi magawang bantayan. Alam kong maraming gawain at responsibilidad na nakaatang sa tahanan. Pero sana wag kalimutan ng anak. Sana man kaya yun nakagat ng aswang. Ay nako, Alan. Ang lalim yata ng iniisip mo. Ano bang problema? Wika ng matanda. Mahaba pa sana ang himutok sa mag-ina. Kaya nga lang, nahinto ito nang mapansin si Alan. Tatang, wala naman po masyado. Ano lang, yung kasing kinuha mong bagay mula sa kahon. Matanong ko lang po, ano po ba yun? Maliit lang pero ang laki ng bisa eh. Napagaling nito yung kagat ng aswang. Kahit kritikal na yung lagay. Tapos habang ginagamot mo yung bata, may napansin din akong umaaligid na may itim na usok. Naguhugis tao minsan. Wala naman ako naramdamang banta mula sa elemento, kaya hindi na ako nangelam. Tatang, parte pa rin po ba ng ritual ng panggagamot yung nilalang na yun?
Naguguluhan po kasi ako kaya napatanong ako. Tugon ni Alan. Natawa na lamang si Tatang Arturo sa sinabi ng binata. Hindi pa niya nabanggit ang tungkol sa bertud na tinutukoy nito. Tawagin mo yung bertud ng hangin. At ang nakita mo kanina ay ang gabay nito. Sa buong buhay ko bilang albularyo, ito lamang ang tanging nagbibigay ng lakas, kaalaman at gabay sa lahat ng ginagawa ko. Papalaban man kontra sa iba't ibang karamdaman, sa aswang o sa banta ng mga elementong umaaligid. Mabisa ang bertud na ito. Maraming nagagawa at hinahanapan ng paraan ng bawat suliranin. Pagpapaliwanag ng matanda, sabay labas ng bertud ng hangin upang malinaw na makita ng binata. Hinayaan niya itong mahawakan ang gamit at masuri. Kasing laki lamang ng butil ng munggo at kulay abo. Kung titignan ay tila tipikal na bato lamang dahil sa pagiging matigas. Nakuha ito ni Tatang Arturo noong araw na naglilibang sa pangangaso. May nakasalubong itong sugatang agila. Sinubukan pang agapan subalit nalagutan ito ng hininga. Dito rin napansin ang gamit. Kung matatandaan ay dumausdos sa kanyang kamay ang mga luha ng hayop. At isa rito ang unti-unting tumigas at naging mutya. Wala pang kaalam-alam noong una ngunit nang maisipang orasyonan at dasalan. Dito nabuhay ang puwersa at bisa. Magmula ng araw na yon, ginagamit na sa panggagamot at iba pang gawaing may kinalaman sa tungkulin. Matagal na rin noong huling naipamalas ang lakas ng bertud. Noong panahon na may nakasagupang kapwa albularyo. Hindi ko alam na magagamit muli ngayon ang bertud ng hangin. Nilalabas ko lamang ito sa pagkakataon na may kalabang hindi kaya ng mano-mano. Sa awa ng may kapal. Sa mga nakalipas ng panahon, walang lumapit na pasyenteng may malubhang karamdaman. Kaya hindi ko na ito nagamit. Dagdag ni Tatang Arturo. Tatang, bakit hindi po natin to gamitin? Para sugpuin yung kapanghasan ng orasyon ng kamatayan. Kaya naman siguro nitong matuntun kung sino yung taong nasa likod ng pambibiktima. Hindi po ba? Tanong ni Alan. Sa sinabi ng binata, dito lamang naisip ni Tatang Arturo na posibleng malaman ng bertud kung sino ang may pakana ng kasalukuyang kababalaghan. Tama ka nga, iho. Matalino ka talaga. Hindi sumagi sa isipan ko ang bagay na yan. Mabuti na lamang nariyang ka. O sige, hihingi tayo ng tulong sa bertud ng hangin upang lutasin ang suliraning kinakaharap ng lahat. Wika ni Tatang Arturo. Pagsapit ng gabi, nabulabog ang kanilang hapunan nang maramdaman na matanda ang malakas na banta sa paligid. Ito ang nakita sa pangitain kanina at kagaya ng inaasahan, may lumusob nga sa kanilang tahanan. Nag-anyo itong aswang, kagad sinugod si Tatang Arturo. Sa sobrang bilis ng kilos, napansin na lamang ni Alan ang paghandusay nito. Sapo ng matanda ang nagdurugong leeg. Nilapitan niya ito ngunit inutusan siyang habulin ang nilalang. Nakaabot ng kakahuyan sa paghabol. Ngunit laking gulat ng pagmumukha ni Tatang Arturo ang bumungad. Naguguluhang napatitig si Alan. Sandali lang. Paanong wag mo kong linlangin? Lubayan mo si Tatang Arturo. Tigilan mo ang paggamit ng mukha niya.
Hindi mo ko mauutakan. Wika ni Alan. Subalit tumawa lamang ang kaharap. Mas lalong naguluhan ang binata dahil pati boses at paraan ng pagkilos ay parehong-pareho ng kay Tatang Arturo. Hindi kita inuutakan. Gusto ko lamang sabihin na panahon na para malaman mo ang katotohanan. Sa tingin mo, kinupkup kita dahil ang gusto kong makatulong. Alan, maraming bagay kang hindi nalalaman. Kabilang narito ang tunay kong pakay sa'yo. Tugon ng elementong nagbabalat kayong si Tatang Arturo. Linlangin mo na yung iba. Huwag lang ako. Kahit kamukha mo pa at kaboses si Tatang Arturo, hindi pa rin mababali yung paniniwala ko. Kung anong klase ng elemento ka man, humanda ka dahil pupuksain kita ngayon. Tugon ni Alan. Binuksan ng binata ang dalang bote. Pagkatapos ay sinaboy ang laman. Hindi matigil sa paghiyaw ang elemento nang maramdaman ang pagkapit ng bisa ng pangontra. Dahan-dahan ding bumalik sa orihinal na anyo. Dito na rin isinagawa ni Alan ang kasunod na pag-atake. Hinugot ang itinatagong balisong at saka itinarak sa puso. Bumagsak ang nilalang at nangisay. Hindi tumagal at binawian din ng buhay. Tignan mo, ako pa talagang inuuto mong hayop ka. Lilipastangan mo ang pagkatao ni Tatang Arturo. Wika ng binata. Pagkabalik sa tahanan, naabutan ang matandang ginagamot ang sariling sugat. Dali-dali itong lumapit upang tumulong. Hindi naman gaanong malala ang tinamo. Ngunit labis ang pagdurugo. Pambihira, nabigla ako sa atake ng nilalang na yon. Hindi ako nakaiwas sa sobrang bilis. Kumusta naman ang paghabol mo, Alan? Tanong ni Tatang Arturo. Ayos na po, Tatang. Nailigpit ko na yung demonyong yon. Alam mo, nagagalit lang talaga ako eh. Kasi ginamit yung mukha niyo para linlangin ako. Akala niya siguro madali ako mautakan eh. Tugon ni Alan. Mabuti kung ganon. Pero hindi nangangahulugan na napuksa mo talaga ang nilalang. Alan, sila ang tipo ng aswang na nagpapalit ng anyo at kayang pekein ang kamatayan para magmukhang kapanipaniwala sa harapan ng manunugis. Bumalik lamang ito sa tunay niyang katawan. Kumbaga, kaluluwa ng ibang tao ang napuksa mo. Anong sabi niyo? Aba, paano naman naging ganun? Nasaksak ko pa nga po yung aswang eh. Tanong ni Alan. Naguguluhan ito sa sinabi ng matanda. Nakita ko na ang ganitong pamamaraan. Hula ko, kalahating albularyo at kalahating aswang ang nakaharap mo. Sa pamamagitan ng orasyon, kaya nitong sumapi sa katawan ng kapwa aswang at ito ang gagamitin para harapin ang taong balak kalabanin. Malilin lang ang kalaban at mapapaniwalang napatay ang halimaw na kung tutuusin, hindi naman totoo. Dahil ang napuksa ay ang tunay na may-ari ng katawan, hindi ang sumapi rito. Alalahanin mo, hindi lumaban ano. Pagpapaliwanag na matanda. Binalikan ni Alan sa isipan ang nangyaring sagupaan. Tama nga ang matanda. Ni hindi ito lumaban noong sinalakay niya. At nang sandaling niligpit ang katawan, para bang nag-iba ang itsura. Hindi masyadong pinansin dahil wala na sa isipan na merong ganun. Pambihira. Kung ganun po pala
Naisahan ako ng hayop na yun. Buisit na yan. Akala ko pa naman naiganti ko na kayo. Wika ni Alan. Wag kang manghinayang, iho. Hindi pa tapos ang laban. Maghanda ka dahil ikaw na lamang ang maaasahan ko. Sa kondisyon ko ngayon, kailangan ng mahabang oras para mapagaling ang sugat. Ikaw na muna ang aatasan ko sa lahat ng gawain dito. Tugon ni Tatang Arturo. Wala pong problema, Tatang. Turuan niyo na lang po ako sa kung anong dapat gawin. Ako na po ang bahalang kumilos. Muling wika ng binata. Na mga sumunod na araw, si Alan na lamang ang humarap sa mga pasyente. Dito na rin napansin na may kakaiba kay Tatang Arturo. Likas sa matanda ang pagsasagawa ng dasal at pagsambit ng orasyon tuwing 6:00 ng hapon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sinasambit. Malayong malayo sa dating nadidinig ng binata. Kasabay nito ang pagkakakita sa ritual na maraming maiitim na elemento na umaaligid sa buong tahanan. Binaliwala lamang niya ito dahil may tiwala sa matanda. Kaya lang habang tumatagal, hindi na nauunawaan ang mga nangyayari. Isang araw, inutusan ito ni Tatang Arturo na mamili ng iilang gamit sa bayan. Nakasalamuhan niya si Jinggoy, isa sa magkapatid na albularyong dahilan ng kamatayan ng mga magulang. Dahil sa galit, nilapitan niya ito at kagad sinuntok. Walang ibang tao sa paligid ng mga sandaling yun, kaya nagawa ang anumang nais gawin sa albularyo. Natigil lamang nang mapansing hindi ito lumalaban. O ano, naduduwag ka? Lumabang ka. Dati ka namang masama. Kayo ng kapatid mo. Kaya ano ang pumipigil sa'yo? Tanong ni Alan. Sandali nga lang, bata. Naiintindihan ko yung galit mo. Pero ako na mismo ang magsasabi na wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang mo. Oo, magkapatid kami ni Pilo. Nagkaroon ng alitan sa pagitan naming dalawa noong araw. At sa akin dapat tatama yung orasyon ng kamatayan. Pero hindi na natin maibabalik yung tapos na. Kung may dapat kang sisihin, si Pilo yun at hindi ako. Depensa ng albularyo. Huwag mo nang itanggi, Jinggoy. Wala namang mapipili. Kayo ng kapatid mo ang may kasalanan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Maging yung iba pang inosenteng nadamay. Mga walang hiya kayo. Sandali lang. Naaamoy ko si Pilo sa'yo. Kay Tatang Arturo ka lumaki, hindi ba? May nanggugulo ba sa inyo? Tanong ni Jinggoy. Kumunot ang noo ni Alan sa pag-iiba ni Jinggoy ng usapan. Ayaw sanang pansinin. Ngunit nararamdaman din niya ito. Oh, sa bayan namin hindi pa rin natigil yung banta ng hangin. Ang orasyon ng kamatayan. Sandali nga, bakit mo nasabing naaamoy mo si Pilo sa akin? Hindi ko maintindihan. Tanong ni Alan. Lumapit si Jinggoy sa binata. Inamoy ang hangin. Naguguluhan pang lalo si Alan nang kumuha ng pangontra ang albularyo. Isinaboy sa kanyang paanan. Pagkatapos ay nagsagawa ng maiksing orasyon. Unti-unti naman siyang nakaramdam ng kaginhawaan. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin pala tumitigil si Pilo. Noong araw na lumala yung pag-aaway naming magkapatid, naroon si Tatang Arturo para umawat dahil kumakalat na sa hangin yung orasyon ni Pilo. Pero hindi niya napigilan. Kahit na gano'n napuruhan niya yung kapatid ko. Nagtamo ito ng malubhang sugat sa kanang dibdib, dahilan para maparalisa yung kalahating katawan. Marahil ito yung dahilan
kung bakit dinaranas niyo yung orasyon ng kamatayan hanggang ngayon. Baka naghihiganti si Pilo. Ganun siya. Kung may nangingialam hindi niya tatantanan. Nagawa ko ngang makatakas sa kanya pero hindi naman siya tumigil sa kasamaan. Pagpapaliwanag ni Jinggoy. Napatitig si Alan sa albularyo. Nararamdaman niya ang pagiging totoo nito. Nagsimula na ring mapatanong sa sarili kung may kinalaman ba ito sa nangyari sa mga magulang o sadyang ang kapatid lamang nito na si Pilo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Tatang Arturo. Dire-diretso ang pagpasok nito sa tahanan. Tatang, natagpuan ko si Jinggoy. Makikipagtitigan ka lang po ba sa kanya? Hindi po ba gaganti? Hindi natapos ng binata ang salita nang sakalin siya nito. Kinapa ang bulsa at may kung anong hinahanap. Dali-dali namang kumilos si Jinggoy at sumaklolo. Pagkatapos sa buya ng pangontra, lumitaw ang pagbumuka ni Pilo. Dahil bistado ay ngumiti na lamang ito ng nakakaloko. Talaga bang poprotektahan mo ang batang ito, Jinggoy? Ako na kadugo mo, gagamitan mo ng dahas. Ganyan ba magmahal ng kapatid? Wika ni Pilo. Pwede ba? Tumigil ka na, Pilo. Marami nang nadamay dahil sa kagagawan mo. Ako lang naman yung gusto mong pahirapan, di ba? Bakit kailangan pang madamay yung iba? Tugon ni Jinggoy. Dumampot pa ito ng mga pangontra, langis at patalim. Sinanyasan din si Alan na umalis kung may pagkakataon. Kaso nga lang napansin ito ni Pilo. Teka, wag mong palisin ang binatang yan. Naaamoy ko sa kanya ang bertud na ginamit ni Arturo laban sa akin noong araw. Kailangang makuha ko yon para mawasak. Lintik na bertud. Napinsala ang kalahati kong katawan dahil dyan. Hoy bata, nasaan ang gamit? Ibigay mo sa akin kung ayaw mo nang madamay sa nangyayari. Muling wika ni Pilo. Nagtaka si Alan dahil kung tutuusin, wala naman sa kanya ang bertud na tinutukoy nito. Pilo, wag mo nang idamay pa yung binata. Hayaan mo siyang makalis at makauwi sa kanila. Pinatay mo na yung mga magulang niya. Kaawaan mo naman. Wika ni Jinggoy. Anak pala ito ng mag-asawang pakialamera. Sinabi ko naman sa kanila na wag nang mangelap. Pero silip ng silip sa tahanan natin para alamin ang nangyayari. Ayon, sa kanila tuloy tumama ang orasyon ng kamatayan. Hindi ko nakasalanan yon. Sila ang naging pabaya sa kanilang mga sarili. Humahaba na ang usapan na. Ang bertud ng matandang Arturo lamang ang pakay ko. Kaya akin na bata. Wika ni Pilo. Tangkang lalapitan na ni Pilo si Alan. Ngunit kagad itong hinarang ni Jinggoy. Sa puntong to, nagkarambulan na ang magkapatid. Dali-dali namang tumakas ang binata bago maipit sa sitwasyon. Lakad-takbo ang ginawa nito, ngunit sa kalagitnaan ng daan, napahinto ng maaninag si Tatang Arturo. Nag-aalala naman ito nang makita ang kanyang reaksyon. Oh, Alan, anong nangyari? Ang sabi ko naman sa'yo hindi mo kailangang magmadali. Makakahintay ako sa bahay. Sandali, bakit hindi mo dala ang mga gamit na inutos ko? Pasensya ka na po, Tatang. Ang totoo niyan, nabili ko lahat kaso nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng magkapatid na Jinggoy at Pilo eh. Tumakas na ho ako
habang may pagkakataon. Pasensya na po talaga. Naiwan ko yung mga pinamili ko. Tugon ni Alan. Ganun ba? Hindi bale na. Umuwi na lang tayo. Nakatagpo mo pala ang magkapatid na yon. Bilisan na natin bago tayo maabutan at baka ano pang mangyari. Muling wika na matanda. Hindi maunawaan ni Alan ang nararamdaman. Nauna ito sa paglalakad. Nasa likuran naman nakasunod si Tatang Arturo. Sa paglipas ng mga sandali, hindi siya mapalagay sa pakiramdam na ibang nilalang ang kasabayan. Paunti-unti, kinikilabutan na ito at may samyong naaamoy. Sinubukang makiramdam sa pag-aakalang may umaaligid sa kanila. Ngunit na mapagtantong nanggagaling ito sa matanda, dito na siya tuluyang nangamba. Sinadya ng binatang umarteng nadapa upang masilip sa pagitan ng mga binti ang nasa likuran. Ganun na lamang din ang takot na mapagtanto niya na aswang pala ang kasunod. Napansin din ito nang nagbabalat kayo. Hinugot ni Alan mula sa bulsa ang pangontra at itinutok dito. Manlilin lang. Muli mong ginamit ang itsura ni Tatang para mapasunod ako sa iyo. Pasensya na lang dahil hindi mo ako maiisahan. Wika ni Alan. Sa puntong ito nagbago ang anyo ng nilalang at nakilala kung sino. Aba, magaling palang magturo si Arturo. Nilinang niya ng husto ang isipan mo para hindi ka madaling malinlang. Pero naisahan pa rin kita kasi inakala mong ako siya kanina. Pagbibigyan kita, binata, mabait ako eh. Ibigay mo na sa akin ang bertud na matandang yon at buburahin ko ang pangalan mo sa listahan ng gagambalain ko. Pangako, tatantanan na kita. Ano ba? Bakit mo gusto mong makuha ang bertud? Ano naman yung mapapala mo sa bagay na yon? Hindi ba ang bisa nun ay pamuksa sa katulad mong aswang? Teka, naging albularyo ka pa? Isa kang halimaw? Alam mo, ang daldal mong animal ka. Ang daming sinasabi. O siya, gusto ko lang wasakin ang bagay na naging dahilan ng pagiging baldado ko. Lintik na Arturo at lintik ang bertud na ginamit niya. Naaamoy ko ang samyo nito sa iyo kaya ikaw ang sinundan ko. Ibibigay mo ba o tatapusin na kita ngayon? Ilibing mo man ako ng buhay. Wala kang makukuhang bertud mula sa akin. Wala nga sa akin ang hinahanap mo. Kung gusto mo, sasamahan pa kita kay Tatang Arturo at tutulungan pa kitang kumbinsihin siya para makuha mo rin yun. Ano? Ayos ba yun? Pumayag ka na. Wala rin namang ibang makakatulong sa'yo kundi ako eh. Ayaw mo. Ikaw rin. Wika ni Alan. Napakamot sa ulo ang matanda. Pumayag din kalaunan. Mapangahas kang binata ka. Binabaliktad mo ang sitwasyon. Siguraduhin mo lang natutulong ka sa pagkuha ng bertud dahil kung hindi, mamamatay kayo ng sabay na matandang yon. Maliwanag! Wika ni Pilo. Napatango naman si Alan. Sinamahan niya ito sa tahanan ni Tatang Arturo. Pagkarating, kagad nakulong si Pilo sa orasyong pananggalang ng albularyo. Kanina habang tinatahak ang daan pauwi, nagpaabot ng mensahe si Alan sa pamamagitan ng ritual sa hangin. Umabot ito sa kaalaman ni Tatang Arturo, kaya't nakapaghanda ito ng bitag. Anak na, ano ito? Isang patibong. Animal kang bata ka.
Naisahan mo ko. Wika ni Pilo. Nanggagalaiti ito habang nagpupumiglas sa pagkakakulong. Sinubukan niyang magpalit ng anyo, ngunit hindi magawa dahil sa puwersang pumipigil. Maging ang pagsapi sa katawan ng iba, hindi na rin magawa pa. Ikaw ang animal. Hayop ka. Sinubukan mo pa si Alan eh. Matalinong bata ito. Ginamitan mo siya ng panlinlang kaya ibinalik niya ang pamamaraan mo. Hindi ko alam na madali ka lang palang utuin. Wika ni Tatang Arturo. Pinagtibay na matanda ang orasyon. Hindi na rin magkamayaw sa pagsigaw ni Pilo. Unti-unting napipinsala ang katawan. Baldado ka na nga. Puno ka pa rin ng kasamaan. Hindi pala sapat ang ginawa ko sa'yo. Akala ko pa naman magtatanda ka dahil kalahati ng katawan mo ang napinsala. Tapos hinangad mo pang wasakin ang bertud ko. Abay sira ulo ka yata eh. Mauuna kang mawasak kesa rito. Dagdag ni Tatang Arturo. Sa tingin mo ba, makakaya mo kong puksain sa ganitong pamamaraan? Tanda, nagkakamali ka. Hindi mo ko. Hindi matapos-tapos ni Pilo ang pagsasalita. Nang lumakas ang puwersa ng orasyon, hinihigop ang enerhiya. Unti-unti na ring naninigas ang kalahati pang katawan. Tatang, balak mo ba siyang gawing baldado? Buong katawan? Tanong ni Alan. Bakit hindi? Kung hindi uubra ang kalahati, gawin nating buo nang sa gayong wala na siyang magawa pa. Nag-aalala ka ba na baka makapatay ako ngayon? Kung masamang tao lang naman yung papatayin mo, hindi po ako nag-aalala. Kaya lang sigurado po ba kayo, Tatang? Hindi po kayo lubusang magaling, baka mas lalong lumalayang sugat ninyo. Hindi naman, iho. Maaring buhay pa ang sugat sa balat, pero magaling na ito sa loob. Wala nang sakit, wala nang hapde. Kaya ko ito, Alan. Gusto mo bang sabayan ako sa pag-oorasyon? Wika ni Tatang Arturo. Napangiti ang binata sa tanong na matanda. Kagad itong pumwesto at sinabayan sa pag-oorasyon. Sa bawat pagsambit ng mga kataga, ay siya namang unti-unting paggawasak ng katawan ni Pilo. Ginamit din ito ang natitirang puwersa. Nakuhang magpalit ng anyo bilang aswang, ngunit hindi pa rin nakawala sa ritual. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan itong humandusay sa lupa. Natapos din sa wakas. Mabubuhay pa rin si Pilo pero parang patay na rin. Dahil hindi na maigagalaw ang katawan. Hindi na makapagsasalita. Walang pang-amoy. Walang madidinig at mamamanhid. Kung matatanggap niya ang parusang pinataw natin, mabubuhay pa siya ng maraming taon. Pero kung hindi naman, posibleng siya mismo ang kikitil ng sariling buhay. Atras, Alan, anong ginagawa mo rito, Jinggoy? Nandito ka ba para tubusin ang kapatid mo? Wika ni Tatang Arturo. Biglang naiba ang salita ng matanda nang mapansin ang nakatayong si Jinggoy sa unahan. Lumapit ito at bumati ng may paggalang. Tatang, alam kong marami nang nagawang kasamaan si Pilo. Pero hayaan niyo kong kunin siya at iuwi sa amin. Hindi naman sa gusto ko siyang iligtas. Wala akong tutol sa pagpaparusa niyo sa kanya. Nararapat lamang ito bilang kabayaran sa lahat-lahat ng ginawa niya. Pero kapatid ko pa rin siya eh. Hayaan niyo kong dalhin siya pa uwi. Wika ni Jinggoy. Ibinaba ni Tatang Arturo ang pangontra.
Inalis na rin ang pananggalang para makalapit si Jinggoy. Gawin mo ang gusto mo, Jinggoy. Kilala naman kita. Malayong malayo ka sa kapatid mo. Kaso nadamay ka sa galit ko sa kanya. Paano ba naman? Naaamoy ko ang samyo mo sa hangin. Marahil sinadya ito ni Pelo para isipin kung may kinalaman ka sa nangyayari. Tama ka. Magkapatid pa rin kayo. O sige, pinagbibigyan kita. Wala rin namang silbi ang buhay niyan dahil sa parusang ibinigay ko. Wika ni Tatang Arturo. Yumuko si Jinggoy bilang pasasalamat sa pagpayag na matanda. Kinarga niya ang kapatid sa kanilisan ang lugar. Samantala, hindi maiwasang magtanong ni Alan. Tatang, binanggit ni Pilo na naaamoy niya sa akin yung samyo ng bertud ng hangin. Paano po yun nangyari? Isang beses ko lang naman yun nahawakan eh. Saglit lang din. Yun ba? Siguro nararamdaman ng bertud na isa kang mabuting tao, iho. At tapat ka sa ginampanan mong tungkulin. Kaya kusang kumapit sa'yo ang samyo nito. Ganyan ang bertud. Kumakapit sa taong may mabubuting puso. Pero pili lamang. Marahil ikaw ang susunod na hawak nito kung sakaling darating ang araw na lilisanin ko na ang mundo. Handa ka naman na siguro, ano? Kung sakali mang ipagkakaloob ninyo, maluwag ko pong tatanggapin. Pero ang huli niyong sinabi, hindi. Hindi ko matatanggap na iiwanan niyo ako. Ikaw po yung nakasabayan ko sa paglaki kaya mahirap para sa akin na makarinig ng ganyan. Nagsasabi lang naman ako para maging handa ka. Matanda na ako, Alan. Anumang oras ngayon pwede na akong tawagin ng Panginoon at wala akong magagawa. Hindi naman pwedeng sabihin, Diyos Ama, baka makahiling ng karagdagang oras. Wika ng matanda na sinabayan ng pagtawa. Natawa na lamang din si Alan. Pagkatapos ng kaganapan, natapos din ang kalbaryo sa hagupit ng orasyon ng kamatayan na siyang kagagawa ni Pilo. Ang lumalapit sa pagamutan, yun na lamang may mababaw na karamdaman. Hindi katulad noong araw na may kapit ng orasyon. Samantala, tila tuod nang nakahiga si Pilo sa sariling tahanan. Hindi makakilos, hindi makapagsalita, ni wala nang nararamdaman. Tanging mga mata na lamang ang gumagalaw. Inaalagaan pa rin ito ni Jinggoy. Pinapakain, ngunit humantong sa puntong nakapagpasya itong tapusin na ang paghihirap. Isang araw, naabutan na lamang nawala ng buhay. Sina Alan at Tatang Arturo naman ay nagpatuloy sa ginampanang tungkulin. Tinutulungan ang sino mang nangangailangan. Dumating din ang panahon na tuluyang pinagkatiwala na matanda ang bertud kay Alan. Ginamit naman ito sa tama at naging mas mahusay pa ang binata. Hindi lamang sa larangan ng panggagamot, kundi maging sa pakikipagsagupaan niya sa iba't ibang elemento at nilalang na sumusubok. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.